Mga kahistoryador, mapapaisip ka talaga. Sino ba talaga si Coach Tab Baldwin? Ganito ba siya kalupit? Bakit tumakas ang kanyang pamilya noong 2020? Ano ang katotohanan sa likod ng paghihiwalay ni Coach Tab Baldwin at ng kanyang asawang si Effie? At ano ang sekretong isiniwalat ng mag-ina tungkol sa di umano'y ginawa sa kanila ng Ateneo? Tara, ating isa-isahin. Naku, ang stepdaughter ni Coach Tab Baldwin ay lumutang na at isiniwalat ang isang sekretong tila matagal nang itinatago ng Ateneo. Ayon pa sa kanya, ginawa di umano ng Ateneo na impyerno ang buhay ng kanyang ina. Tinakot raw ito at gustong patahimikin. Hindi lang yan, ayon pa sa pamilya ni Coach Tab, baka buhay pa sana ang dalawang basketballista kung nakinig lamang ang Ateneo. Ano ba talaga ito? Mga kahistoryador, ang unang tanong, bakit nga ba tumakas ang asawa ni Coach Tab Baldwin noong taong 2020? At bakit ganito na lang ang galit niya at ng kanyang anak kay Coach? Alam mo ba na tahimik lang ang buhay pamilya ng sikat na coach na ito sa mata ng publiko? Kilala natin si Tab Baldwin bilang utak sa likod ng sunod-sunod na kampyonato ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Isang henyo sa basketball court, strikto, disiplinado at tinitingala ng libu-libong fans. Pero sa likod nito, may isang madilim na kwento na ngayon lang tuluyang sumabog. Oo, ang asawa niyang si Effie ay lumabas sa isang nakakagulat na video statement kamakailan lang. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang abogado sa New Zealand na si Tudor Clee. At hindi lang basta-basta salita ang binitawan niya, kundi mga paratang na pwedeng tuluyang sumira sa karera ng kahit sinong sikat na personalidad. Sabi ni Effie, kasal sila ni Coach Tab simula pa noong taong 2011 at hanggang sa mga sandaling ito ay legal pa rin silang mag-asawa. Dito mas lalong uminit ang sitwasyon dahil inamin niya na noong early 2020 bago pa man magka-lockdown sa buong mundo, napilitan siyang tumakas. As in, tumakbo palayo kay Coach Tab. At hindi lang siya mag-isa, kundi kasama niya ang kanyang mga anak. Bakit? Simple lang, pero nakakapanghilakbot ang dahilan. Para raw sa kaligtasan niya at ng kanyang mga anak. Isipin mo na lang, isang sikat na coach sa isang sikat na universidad, pero ang sarili niyang pamilya nanginginig sa takot sa sarili nilang pamamahay. Anong klaseng impyerno ang pinagdaanan nila sa loob ng bahay para magdesisyon silang iwan ang lahat at tumakas patungo sa ibang bansa tulad ng New Zealand? Kaya naman nung lumabas ang trahedyang yumanig sa bansa, ang pagkamatay ng dalawang batang player ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ay hindi na nakatiis si Effie at agad nagsalita. Ayon sa kanya at sinabi niya mismo sa mga magulang ng biktima na sina Rovilyn at Elias na ang pagkamatay ng kanilang mga anak ay hindi lang predictable o inaasahan, kundi preventable o maiiwasan sana kung nakinig lang ang Ateneo sa kanyang mga babala noon pa. Sabi pa ni Effie, habang mainit pa ang mga katawan ng mga bata, nagsasalita na agad si Coach Tab tungkol sa pag-move on na para bang walang nangyari. Kaya naman dahil dito mga kahistoryador, napakaraming tao ang nagtanong, ganito ba talaga kalupit si Coach Tab? Ano ba talaga ang totoong ugali niya kapag patay na ang mga ilaw sa gym at wala nang nakatutok na camera? Hindi lang yan, heto pa ang matindi. Ang stepdaughter ni Coach Tab na si Gyota Kalogiro. Siya ay anak ni Effie sa naunang relasyon at hindi niya direktang kadugo si Tab. Pero saksi siya umano
sa mga kaganapan. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi niya ang isang sikreto na tila matagal nang itinatago ng Ateneo. Sabi ni Gyota, nagmamakaawa raw ang kanyang ina sa pamunuan ng universidad. Ang pakiusap ni Effie, ilipat si Tab Baldwin sa ibang team. Isang team na puro matatanda ang hawak, malayo sa mga kabataan, malayo sa mga menor de edad, at malayo sa mismong campus ng universidad. Dahil para kay Effie, hindi ligtas ang mga bata kapag kasama si Coach Tab. Pero ano raw ang naging tugon ng Ateneo Management? Imbes na imbestigahan ang napakaseryosong babalang ito mula sa mismong asawa ni Coach, binaliwala lang daw ito ng universidad. Naku! At hindi lang yan, mga kahistoryador. Sinabi pa ni Gyota na ginawang impyerno ng universidad ang buhay ng kanyang ina sa loob ng ilang buwan. Isang kampanya raw ng pananakot, intimidasyon at pagpapatahimik ang naranasan ni Effie mula sa mga opisyal ng Ateneo para lang hindi pumutok ang issue at hindi masira ang imahe ng kanilang athletic program. Grabe ang tindi ng tensyon. Isang ina na nag-aalala para sa kaligtasan ng mga estudyante. Pero ang mismong eskwelahan pala na dapat nagpoprotekta sa kanila ang siyang naglunsad ng campaign of intimidation at silencing para lang protektahan ang kanilang paboritong coach at ang kanilang pangalan. Samantala, nang kumalat ang balitang ito, mabilis na naglabas ng pahayag ang Ateneo bilang depensa sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Father Roberto Yap. Sinabi ng universidad na hindi sila sang-ayon sa mga paratang at may pagdududa sila sa mga ito. Sabi ng Ateneo, wala raw silang kahit anong natanggap na reklamo, babala o komunikasyon tungkol sa kaligtasan ng mga estudyante na may kaugnayan kay Coach Tab. Wala rin daw silang pinatahimik o tinakot. Pero sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan dito? Ang pamilya ba ni Effie na walang ibang hangad kundi ang hustisya para sa mga namatay na players? O ang Ateneo Management na pilit pinangangalagaan ang kanilang prestihiyosong pangalan? Pero kapansin-pansin, mga kahistoryador, kung walang katotohanan ang mga babalang ito, bakit tila tugma ang mga pangyayari sa sinapit ng dalawang batang manlalaro? Bakit nauwi sa trahedya ang buhay ni Rene at Divine sa ilalim ng pamamahala ng parehong coach na binalaan na raw noon pa? Ngayon, pumunta naman tayo sa pinakamasakit at pinakamabigat na bahagi ng kwentong ito. Ang katotohanan sa likod ng paghihiwalay ni na Coach Tab Baldwin at asawang si Effie. At ang tanong ng nakakarami, bakit ganito nga ba kalupit si Coach? Balikan natin ang nangyari noong June 8, 2026 sa isang beach resort sa Dipaculao, Aurora, kung saan nalunod at nawalan ng buhay ang dalawang players na sina Rene Baterbonia at ang Nigerian recruit na si Divine Adili, na agad namang naging viral at uminit ang usapan sa social media. Dahil sa pangyayari, kaagad namang nagsorry si Coach Tab. Pero ayon sa ina ni Rene na si Rovelyn, hindi kayang bayaran ng sorry ang buhay ng kanyang anak. Ang gusto niya ay malaman ang buong katotohanan kung ano talaga ang nangyari sa dagat. Kaya lalong nagduda ang publiko matapos lumutang ang pamilya ni Coach. Sabi pa ni Effie, kung tinanggal lang sana si Coach Tab sa pwesto noong una pa lang siyang nagbabala, hindi sana nagluksa ang mga pamilya ngayon. Hinikayat niya ang mga Pilipino at ang pulisya na magtanong kung bakit pinayagan pa rin si Coach Tab na makalapit sa mga bata sa kabila ng lahat ng babala. Kaya naman iniimbestigahan na ng DOLE ang Alien Employment Permit o AEP kung sakop ba talaga ng kanyang permit ang mag-coach sa labas ng campus tulad ng naganap sa Aurora.
Ang CIDG naman ay nag-issue ng mga supina para sa pamunuan ng Ateneo at kay Coach Tab. Noong unang supina, hindi sumipot si Coach Tab at iba pang mga opisyal ng Ateneo. Dahilan para magbanta si Interior Secretary John Vic Remulla at CIDG Director Major General Robert Morico II ng contempt at obstruction of justice kung hindi pa rin sila haharap sa susunod na pagdinig. Pero nitong June 19, 2026, sa wakas ay humarap na nga si Coach Tab Baldwin sa CIDG headquarters sa Camp Crame. Pero dito lalong may kaduda-dudang mga pahayag at may bagong tensyon ang lumitaw. Ayon kay Secretary Remulla, may mga nakitang inconsistencies o hindi magkakatugmang mga kwento ng mga players at ng mga coaches tungkol sa nangyari sa trahedya sa Aurora. Sabi ni Remulla, magkaiba kasi ang vantage point nila. Ang mga players ay nasa loob ng dagat habang ang mga coaches naman ay nasa pampang lang habang nangyayari ang insidente. Pero bakit may hindi nagtutugmang pahayag? May sinusubukan ba silang pagtakpan? O talagang magkaiba lang ang nakita nila? Habang nagpapatuloy ang investigasyong ito, nakikipag-ugnayan na rin ang CIDG kay Effie at sa kanyang abogado sa New Zealand para formal na makuha ang kanilang mga testimonya tungkol sa mga naunang babala na ibinigay nila sa Ateneo. Kung mapatunayan na totoo ang mga sinabi ni Effie at ng kanyang anak, malaking gulo ito para sa Ateneo management dahil maaari silang makasuhan ng matinding kapabayaan o obstruction of justice. Ngayon, mga kahistoryador, sa isang banda, marami ang nagtatanggol kay Coach at nagsasabing isang aksidente lang talaga ang lahat at walang gustong mangyari ang trahedyang ito. Pero sa kabilang banda, hindi nating pwedeng ipikit ang ating mga mata sa mga seryosong paratang ng kanyang sariling pamilya. Bakit tatakas ang isang asawa kasama ang kanyang mga anak kung walang seryosong banta sa kanilang kaligtasan, di ba? At bakit mismong ang stepdaughter niya ang magsasabi na living hell o parang impyernong buhay ang sinapit ng kanyang ina dahil lang sa pagsasalita laban sa Coach? Kung titingnan natin ang takbo ng mga pangyayari, may malaking gap o puwang sa pagitan ng imahe ni Coach Tab na nakikita natin sa TV at ng totoong pagkatao niya sa likod ng mga nakasarang pinto. Ang paglabas ni Effie sa isang video statement kasama ang kanyang abogado ay nagpapakita na nais niyang iparating sa publiko ang kanyang panig. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na otomatikong totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Karapatan din ni Coach Tab na magbigay ng kanyang sariling paliwanag o depensa. Sa ngayon, mas mabuting hintayin ang karagdagang ebidensya at opisyal na impormasyon bago gumawa ng matinding paghusga. Ang mga ganitong issue ay maaring makaapekto sa reputasyon ng isang tao, kaya mahalagang maging maingat at patas sa pagtingin sa magkabilang panig. Mga kahistoryador, ano ang masasabi nyo sa mga pasabog ng pamilya ni Coach Tab Baldwin? Naniniwala ba kayo na mapipigilan sana ang trahedya kung nakinig lang ang Ateneo management sa mga babala? O baka naman may iba pang anggulo na hindi pa natin nakikita? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!